Ang alamat ng bituing naligaw. Noong unang panahon, ang kalangitan ay napupuno ng liwanag mula sa napakaraming bituin. Bawat isa ay may kanya-kanyang pwesto, at bawat isa ay may mahalagang tungkulin. Magbigay liwanag sa mundo sa ibaba. Tahimik at maayos ang lahat. Inyong mga bituin ay kumikislap ng sabay-sabay, parang isang magandang awit na walang mali. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, may isang maliit na bituin na naiiba sa lahat. Ang kanyang pangalan ay Tala. Si Tala ay hindi tulad ng ibang bituin. Habang ang iba ay kontento sa kanilang lugar, siya ay puno ng tanong at pangarap. Madalas niyang titigan ang malawak na kalangitan at mag-isip, gaano kaya kalawak ang mundo sa labas ng aking pwesto? Ano kaya ang meron sa mga lugar na hindi ko pa nakikita? Isang gabi, kinausap niya ang katabi niyang bituin. Hindi ka ba nagtataka? Tanong niya. Hindi mo ba gustong makita ang ibang bahagi ng langit? Ngunit ngumiti lamang ang matandang bituin at sumagot, Tala, ang bawat isa sa atin ay may lugar na dapat manatili. Kapag iniwan natin ito, may mawawala sa iba. Ngunit hindi na kontento si Tala. Habang tumatagal, lalong lumalaki ang kanyang kagustuhang maglakbay. Pakiramdam niya, may kulang sa kanyang buhay. Parang may dapat pa siyang matuklasan. Hanggang sa isang gabi, gumawa siya ng desisyon. Dahan-dahan siyang kumalas sa kanyang pwesto. Noong una, wala siyang naramdaman kundi saya at excitement. Ang ganda pala dito! Bulong niya habang siya ay lumalayo. Nakakita siya ng mga bagong liwanag, mga kakaibang hugis ng ulap, at mga lugar na hindi pa niya nararating. Ngunit habang siya ay papalayo, may napansin siya. Ang bahagi ng langit na kanyang iniwan ay unti-unting nagdilim. May nawawalang liwanag. Hindi niya ito pinansin sa una. Babalik naman ako, sabi niya sa sarili. Ngunit habang mas lumalayo siya, mas lumalalim ang dilim sa paligid niya. Unti-unting nawala ang mga bituin sa kanyang paningin. Nawala ang kanyang mga kasama. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Masyado na yata akong malayo, bulong niya. Sinubukan niyang bumalik, ngunit hindi na niya alam kung saan siya nagmula. Ang kalangitan na dati ay maliwanag at puno ng kasama. Ngayon ay malamig at walang laman. Doon niya naramdaman ang lungkot. Gusto ko nang bumalik, nanginginig niyang sabi. Lumipas ang oras. Hindi niya alam kung gaano katagal siya naligaw. Hanggang sa may isang mahinang liwanag na lumapit sa kanya. Isang matandang bituin. Tala, malumanay nitong tawag. Napaluha si Tala. Hindi ko na po alam kung saan ako babalik. Natatakot na po ako. Ngumiti ang matandang bituin. Lahat tayo ay may lugar na dapat kinalalagyan, sabi nito. Hindi iyon para limitahan ka, kundi para magbigay liwanag sa iba. Napayuko si Tala. Akala ko po, mas magiging masaya ako kung aalis ako. At may mga bagay kang matutuklasan, sagot ng matandang bituin. Ngunit huwag mong kalimutan, ang iyong liwanag ay may silbi sa iba. Unti-unting naintindihan ni Tala ang kanyang pagkakamali. Hindi mali ang mangarap. Ngunit may responsibilidad siyang iniwan. Pwede pa mo ba akong bumalik? Tanong niya. Ngumiti ang matandang bituin. Hindi pa huli ang lahat. Dahan-dahan siyang ginabayan pabalik. Habang papalapit siya sa kanyang dating lugar, napansin niyang unti-unting bumabalik ang liwanag sa kalangitan. At nang tuluyan siyang makabalik, muling kumislap ang buong langit. Mas maliwanag, mas maganda, mas buo. Ngumiti si Tala habang siya ay muling pumwesto. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtanong kung bakit kailangan niyang manatili. Dahil ngayon, alam na niya. Siya ay bahagi ng isang mas malaking layunin at ang kanyang liwanag ay mahalaga. Mula noon, patuloy siyang kumikislap, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat.
ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel sa mundo. Maaaring mangarap at maglakbay, ngunit huwag kalimutang ang ating presensya ay may halaga sa iba